para mapuntahan mismo yung Calawit Island kung saan makikita yung sanctuary ng mga animals na kakaiba dito sa Pilipinas. Ano sabi mo doon sa travel kanina? Okay lang, kaya lang eh. Tagang. Oo. Dahil tsaka masakit ng ano, parang kang minamassage ng libre eh. Oo nga. Dahil nga yung panay limestone, matatalas yung kalsada. Tapos madulas yung naghalo pa ng yung lupa, yung putik. Kaya nahirapan yung van. Yan ang bangka na aming sasakyan. Ligato, bumuslot. Sa puti ako nakahawak na ako. Bakit Calawit ang tawag, kuya? Oo, kasi kung tinitingnan nyo sa mga pasir, nakagano na nakakalawit. Ayan, may nakalawit o ano, parang kalawit. Siguro gano'n ang tawag nila, kalawit. Oo nga, parang hook ang style sa mapa. Yung meaning po nun sa native na salita, sabihin malayo. Ah! Ay, totoo! Malayo talaga. Pero sa ibang translation sa Tagalog, yung hook, nagka-town rin naman. Galing ni ma'am. Taga saan kayo, ma'am? Diyan po ako nag-work sa Calawit. Diyan sa reserve. Saan pupunta? Kalangot. Ay, Kalangot. Kalangot. Calawit Island. Kalangot Island. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. Yan, dito rin tayo sa Calawit. Bahagi siya ng Busuanga. Although siya ay ang pagiging isla niya ay kasama siya doon sa Calamian Group of Islands. Kailangan daw mag-lag. Dito sa parokya. Alin ba? Itong lugar na to. Sa Pari. Okay, ang Calawit Project nagsimula ito 1976. Panahon po ni Sa pamamagitan ng batas ng Presidential Proclamation 1517, diniklara ang Calawit na maging Calawit River Reserve and Wildlife Sanctuary. Ang nag-initiate ng project si Dating Presidente Marcos. Marcos, ano po? Ang size ng island, 3,760 hectares. Dumating ang hayop March 4, 1977, galing to ng Kenya, Africa. The giraffe, zebra, tapos mga antelope, eland, waterback, bushback, impala, topi, at gazelle. Gazelle. Ngayon, sa 8 species, 5 lang yun nag-survive. Di tayo nakabuhay sa gazelle. Tapos ang sumunod yung topi, sumunod yung impala. May para ding yung mga antelopes din yun. Antelope siya, antelopes. Tapos, lahat ng nabubuhay ditong hayop, puro island-born natin. Opo, ito na. Ito na pinanganak. Yung mga noong 1976, wala na. Wala na, lahat ng original stock na galing ng Kenya, wala na. Namatay na. Mga Pilipino na yan. Ayun, Station Pilipinas. Nga. Giraffe, ha? Patches si Dipler. Dito, korte ng sungay, pati yung kulay. Kaya lahat sila rito may pangalan. Ang giraffe, pag meeting season, nag-aaway-aaway sila. Kung mag-aaway yan, nagpapalo ng sungay. Kung sino manalo, siya magsaserve sa hindi female. Pero bago yung Parang meeting, alpha male. Pero bago yung meeting, more or less to exporting muna yun. Walang ginawa yung Courting sa show. lalaki. Diligawan yung babae. Yung babae kasi, alam nyo, pakipot yan. Wow, pakipot. Oo. Makipot. Ay, pakipot pala. Tapos, pag ready na sa meeting yung lalaki, pag mount ng lalaki sa babae, mag-ejaculate na lang yun. Aba. Yung ritual na yun magpapatuloy hanggang gusto pa nun. Yung mount na yun sa Tagalog ay saklang. Nasaklang. Sasama na sa grupo, tapos maghihintay tayo ng 15 to 17 months. Yun ang gestation period. Napakahaba. At katapos ng gestation, Baby na. malapit ng mga anak yung mother, mag-a-isolate siya sa group. Ayaw niya kasi mga anak siya na may istorbo. Pinapakailaman yun ng tao. Hindi, walang intervention ng tao. Okay, opo. Sarili talaga nila, pupunta sila sa forest na terrace kung sila mga anak talaga. Tapos, maglabas ng baby, more or less 6 feet. Pero makita yung sex organ ng giraffe, napakaliit. Nilalabas niya anak, napakalaki naman. Kami ay pupunta na muna daw sa reserve. Ito yung aming sasakyang jeep na maliit. Laki ng tarak!
Itong Kalawit Reserve ay isang paraiso para sa mga hayop na ang lahi ay nagmula pa sa Africa at tila pinalad na dito mapadpad sa ating bansa. Ang experience na makipag-bonding sa mga giraffe at zebras ay isang experience na di malilimutan at isama pa ang mga kalamian deer na maiilap. Itong Kalawit ay isang lugar upang ma-enjoy ang iba pang mga likha ng Diyos na talaga namang nakakapagpagaan ng damdamin. Hindi, titignan lang natin. Pag nakaharap sila, okay lang. Oo, ayun din yung karaniwang kuwan natin sa mga bakat kalabaw, ano, yung dapat hindi ka natayo sa likod tsaka sa tagiliran. Baka ikaw Talagang defensive lagi, sisipa talaga. Abo, ano bang pangalan niya, sir? Orland Cruz. Si Sir Orland Cruz ng Kalawit Island. Ikita lang po Hindi, iba pa sir yung pilandok. Hindi to. Okay. Sige po, sige po. Ito yung tipong parang ito raw yung mga setting rin sa Africa kung saan makikita mo na yung mga hayop ay tumatakbo ng libre. Yan sa mga pinaka-graceful na hayop sa buong mundo. Ito yung kanyang paglalakad. Ito raw yung mga hayop na nandito, yung mga kadalasan ay mga African animals tulad nitong giraffe tsaka yung mga zebra na makikita mamaya ay mga Pinoy na. Kasi noong 1976 nung sinimulan tong project na ito, ay yung mga magulang nila, mga lolo nila yung mga nauna dito. Yun. Ay, hindi naman kaya ma-giraffe ang buhay dito? Ang kaya pala nila ay yung mga bakawang gubat. Hindi kami nakita tayong mga mangroves doon sa tubig. Pero ang kanila naman kinakain dito ay yung mga version naman dito sa Katihan. Yung mangrove na makikita sa forest. Pero tawag lang pala yun, hindi pala yun. Ang tawag ay bakawang gubat. Okay. I'm actually feeding the giraffe. Nasa 18 feet yung iba. 18 feet, ano po? Mas malaki yung yung lalaki, tandaan nyo, sayop. Laging maganda yung lalaki kaysa sa babae. Oo po. Bali, itong mga giraffe ay isa na lang to rin sa mga kasama ng elepante doon sa mga giant living mammals dito sa mundo. Land mammals. Kasi yung iba yung pinakamalaki pa lang ngayon ay yung mga balyena. Nasa dagat naman yun. Alam po nila na talaga pag nagpag-contract, nakakita ng mga tao, talagang lalapit itong mga giraffe. At sila po ay kakain. Pero ang pagpapakain po ay kailangan hawakan nyo mabuti. Kasi hihila po nila hihila nila. Maluwa naman. Maluwa magpakain, hindi ma-giraffe. Hindi po. Isa ring uri ng hoop animal na kapamilya ng kabayo. Kaso ang pinagkaibahan ay iyan nga mga stripes nila. Zebra! 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 Isa namin kasama ay gusto magpa-picture sa giraffe, sa baba ay sinasabing bawal na bawal at dahil kabayo nga may mahirap na, masakit na mga panipa, yung pa yung hindi yung kahaba. Nagpipicturean sila nakasama mga zebras. Isang palang mga na 1976 na ganun. Sa bansang Kenya, sa Africa, parang may civil war na hanggang may civil war na parang nangamba ang Kenyan government na maubos ang kanilang mga hayop. Kaya yung mga members ng International Union for the Conservation of Nature ay isang section ng United Nations na inalok ng UN mismo ay yung mga kasaping bansa tulad tayo, Pilipinas, kung sino yung gusto na mag-volunteer regarding sa pagkupkop doon sa ilang mga hayop para sila ay ma-preserve. Sir, taga rito kayo mismo sa Coron Island? Hindi, kasi
Ako, purong Masbate. Ah, oo. Masbate ngayon. Nung first time kong pumunta rito sa Coron, 2006, nagustuhan ko yung lugar. Kaya nag-decide kami ng asawa ko na Dito na? mag-resign sa trabaho. Dito na lang kami sa Coron. Oo nga. Less stress ano? Hindi ka pressure sa oras. Saka ang trabaho okay lang. Talagang walang hassle sa pang-araw-araw. Okay naman yung buhay dito sa Coron. Oo nga. Okay, basta masipag ka lang. Oo, konti problema ano. Hindi problema. Si misis niyo taga rito mismo? Yung misis ko taga rito, pamilya ng Bisira. Ay, sige sir, salamat. Ano po pangalan nila? Boyet Toalya po. Boyet Toalya. Ma'am sir, bababa tayo para makita tong durian. Gusto namin yan. 45. Ito sir yung sample ng quill. Magkatapos, i-spread niya lang yung quill niya. Anong tawag sir? Tusok. Anong tawag? Quill. Quill? Tapos yung Tagalog term, Durian. yung Tagalog term ay tayo na lang Pilipino ang nagbigay niyan. Okay. Oh. Tawagin siya durian. Oh. May hindi siya kasing baho ng durian. Ano? Hindi naman sir. Ma'am. Yung camouflage tree, local name Banato. Dito pinattern yung army uniform. Ang tawag ay camouflage. Sa reforestation program natin, at tulong namin yung ibon sa pagsasabog ng mga buto. Camouflage tree. Ay, yan pong hinahawakan nyo yan. Tilas po yan. Ano? Ating titignan nyo. Philippine crocodile? Chen? Ayun, freshwater. Freshwater crocodile. Parang si Lolong Gag, ano? Wow, same. For my sister and the calm she called. Bali itong mga long tail makak na to sir ay ito isang for demonstration for display. Yes, sa Dito labas. sa areas na to, marami tayo rito. Apo, Kanya-kanyang teritoryo. Kada Bawat low territory, tide? isang harem ang nagko-control. Yung harem niyan parang bata. harem is the alpha male, parang Yes, ganun. Okay. Ay kada low tide ay nasa Bakawan. Bakawan sila. Nangunguha ng mga seashells. Oh, yun ang pagkain nila. Tapos pag high tide, syempre, Pag high tide, nasa Forest area naman. Yun naman, doon sila kukuha ng pagkain nila. apo, ano yan? Dito lang sa Kalawit o Dito. sa ibang Pero part the same ng species. Kasi sa underground river, Sa meron Puerto din sila Princesa. long tail macaque monkey. Okay po, apo. Ito gayong ng Yung Alamid Coffee, yun ang mahal na kape sa buong mundo. Kumain sila ng kape, ang lahat ng kinakain nila kami, perfect coffee. Hindi yung overripe, underripe, hindi. Perfect coffee yun. Kaya Tapos pag kinain niya, Hindi. ang kukunin niya lang daw yung 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 the best. pinakalaman, di ba? Oo. Tapos pupupo niyo yung buto. Ah. Pag pinupo yung buto, may enzymes na hugasan kasama. yun, tapos ipaprocess. Yun ang tinatawag nila Alamid Coffee. Apo. Yun ang Isa sa sinasabi pinakamahal na kape. Oh, mahal na kape. Tsaka may enzyme na yun. Ito si Janelle, ito si Cynthia, ito si Beth. Hi Beth. Ano to? May higit na isang Cricket. Pinagluluhan, ika nga. Bali itong uri ng ahas nito ay putana sa kanyang pagkain. Siya ay sawa na white-breasted eagle. Bali kaya lang naman daw siya na i-display dito dahil parang may nangyari na hindi na kumpleto ang kanyang pakpak o nasugatan. Na ang plano, sabi ni sir nung ating tour guide, ay ang plano talaga nila is pag umigi na ang kondisyon nitong agilang ito ay i-release na. Apo, ano yung sinasabi nyo? Ito yung pag-identify. Pag ang katawan ng land turtle o Kung sea lalaki at turtle babae, flat, babae. kapag ang Katawan, ay, flat, apo, babae yun. Kapag ang katawan ay concave, ganon. yung parang nakakuan. Oh, yun ang lalaki. Buntot ng lalaki mas mahaba kaysa dun sa babae. Sir! May mga matatapang tintang giraffe. Meron! Oh, yung mga majijirap, pakisamahan. Sa mga taga Santo Tomas, Batangas, kung sino yung gustong bumisita rito sa Kalawit Island, welcome kayo. Anytime, welcome kayo rito. Ano yung kanilang pwedeng expect pag sila nagpunta dito na kagaya na ng aming na-experience? Ano sir, lahat ng serbisyo na kailangan na ibigay para dun sa tao, gagawin namin para mag-enjoy. Ay, maraming salamat po sir. Salamat. Okay, nag-enjoy po kami. Thank you.